Alam mo ba na ang nyog ay kayang mag-travel ng libu-libong kilometro sa dagat tapos tutubo pa rin? Paano ito nangyayari? Coconut secrets na di mo alam. Ang scientific name nito ay Cocos nucifera, kabilang sa pamilya ng Arecaceae, pamilya ng mga palm trees. Ang coconut ay isang uri ng puno ng palma na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar sa buong mundo. Isa ito sa pinakakilalang halaman na may mataas na halaga sa tao mula pagkain, inumin, medisina, hanggang sa pangkabuhayan. Bakit mahalaga sa tao ang coconut? Ang coconut, niyog, ay tinaguriang Tree of Life dahil halos lahat ng bahagi nito ay may silbi sa tao. Una, pagkain at inumin. Laman ng buko, young coconut. Masustansya at paboritong pampalamig, buko juice. Katas ng niyog, coconut milk. Sangkap sa pagluluto, coconut oil, pangluto, pampaganda at panggamot. Pangalawa, medisina at kalusugan. May mga antibacterial at antiviral properties. Ginagamit sa tradisyonal na medisina, herbal medicine. Pangatlo, materyales. Balat ng niyog, panggatong, panggawa ng uling, at handicrafts. At ang mismong puno ay ginagamit sa konstruksyon ng bahay at furniture. At pang-apat, ekonomiya. Isa sa pangunahing agricultural exports ng Pilipinas at iba pang tropical countries. Nakakabuhay ng milyon-milyong magsasaka. Totoo ba na kusang tutubo ang coconut shell habang nakalutang sa karagatan? Hindi basta-basta tutubo ang coconut shell habang lumulutang. Ganito ang natural na proseso. Kapag nahulog ang niyog mula sa puno, minsan napupunta ito sa ilog o dagat. Salamat sa matibay na hibla ng shell, mesocarp at endocarp, kaya nitong lumutang sa tubig nang hindi nabubulok. Habang lumulutang, hindi ito agad tutubo kasi kulang sa lupa, moisture at tamang kondisyon. Kapag napadpad sa isang angkop na baybayin na may tamang lupa, moisture at araw, doon pa lang ito magsisimulang sumibol at maging puno. Gaano kalayo ang nilalakbay ng coconut sa karagatan bago makarating sa lupa o sa baybayin? Ayon sa mga pag-aaral, ang niyog ay kayang lumutang at manatiling viable, buhay, ng hanggang 100 at 10 araw o higit pa sa dagat. Sa ganitong panahon, maaari itong makalayo ng libot-libo hanggang 5,000 kilometro, 1,000 hanggang 5,000 kilometro, depende sa ocean current, hangin at panahon. Halimbawa, may mga coconut na naglalakbay mula Southeast Asia papuntang Pacific Islands o African coast. Istruktura ng niyog. Una, exocarp, outer skin, manipis na berdeng balat sa batang niyog. Pangalawa, mesocarp, fibrous husk, makapal na hibla na nagbibigay ng buoyancy sa tubig. Pangatlo, endocarp, hard shell, matigas na shell na bumabalot sa buto. Pang-apat, endosperm, coconut water at flesh, pinagkukunan ng pagkain at inumin. At panglima, embryo, mata ng niyog. Dito sisibol ang bagong punla kapag tumubo na. Natural role sa kalikasan ng niyog. Una, seed disperser, kalat sa mga isla sa pamamagitan ng paglutang. Pangalawa, coastal protector, pumipigil sa soil erosion at storm surges. At pangatlo, biodiversity support, tahanan ng maraming hayop at insekto. Sa conclusion, ang coconut ay isang tree of life. Halos lahat ng bahagi nito ay may silbi. Hindi ito basta-basta tumutubo. Habang lumulutang, kailangan makarating sa tamang lugar. Kaya nitong lumutang ng libu-libong kilometro sa karagatan. Ang coconut ay isa ring biological marvel ng natural seed dispersal via ocean currents. Ang tawag dito ay hydrochory, dispersal by water. Dahil dito, kumalat ang mga coconut trees sa halos lahat ng tropikal na isla at baybayin sa buong mundo. Kung na-mind-blown ka sa galing ng coconut, hit like and follow at ishare mo na rin sa tropa mong mahilig sa buko. See you sa next video!